Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito rin pong patuloy na balita tungkol po dito sa paghahanap ng Bureau of Customs sa mga smuggled agricultural products, particularly ito pong bigas. Kasi nga po mainit na usapin to, no? Nakailang vlog na po tayo dito, kinontent natin. At least nakakatuwa pong malaman na itong ating Bureau of Customs ay nagtatrabaho at naghahanap ng mga illegal na mga produkto o inismuggled, hinohoard ng mga kartel, no? Nabalita nyo na siguro na dyan po sa bayan ng Bulacan, ilang warehouse po ang kanilang ininspect. At kasama pa nga dyan nung una si Speaker Martin Romualdez at Deputy Speaker Erwin Tulfo ng House of Representatives. So yung tatlo po mukhang milyon no? Kaya nga sabi nila, bakit tumataas ang presyo ng bigas kada kilo? Sabi ng Pangulo, sapat naman ang supply ng bigas. Maski na dumating pa El Nino next year. At come September and October, mag-aanihan po ang lugar ng Nueva Ecija at doon sa mga southern part ng ating bansa. Bakit ganun pa rin? Kung inapang supply, mag-aani, no? O tapos kung nakuha naman yung quota, yung sinasabi nilang how many metric tons ang kailangan natin to supply the needs of our citizen, bakit tumataas ang presyo? Di po ba? Kasi po, may hoarding. Itong mga kartel, no, na i-vlog po natin to, na gustong pabagsakin ang Pangulong Marcos, ay ito po ang ginagawa nila. They are stirring the pot ng kaguluhan by means of itataas ang presyo ng kilo ng bigas sa anumang quality niyan. Hindi ipapalabas yung mga hawak nilang mga smuggler and hoarders, yung mga supply nila. Gagawa tayo ng kagaguhan para at least mapasama itong gobyernong ito at alam ng tao na tayo ang dapat mamuno. Bakit? Hindi naman sila concerned sa mga maralita, sa mahihirap. Ang concern nitong kartel na ito ay ang kanilang bulsa. Wala po silang kabusugan sa paglamon ng kwarta. Nakita nyo yung ilang metric tons o sako-sakong mga bigas nung una nilang pinuntahan? Yan, tingnan nyo yung larawan. O ngayon, ang tanong ng taong bayan, bakit hindi pa ilabas yan? Bakit hindi pa kumpiskahin? Bakit pinadlock lang? Naglagay lang sila ng parang malaking tarpaulin na bawal mong sirain to kunin. Otherwise, you will be penalized. Kasi ang paliwanag po no Bureau of Customs Commissioner Rubio na it is under investigation pa. Kailangan pang makipag-coordinate sa Department of Justice para malaman kung totoo nga ito under their investigation na itong mga natagpuan nilang mga sako-sako ng bigas sa mga warehouses diyan sa Bulacan ay talagang illegally, no? Hinohoard talaga. Kasi ang sabi pa sa balita na yun daw po ay mga imported rice galing Vietnam, Thailand, India. Tapos ang gagawin nung may-ari nun ay ibebenta sa merkado ng pagkamahal-mahal at sasabihin, yun daw po ay inani sa ating bansa. Nakita nyo yung kalokohan nila? Di po ba? Kasi po, magtataka kayo, bakit tumataas nga talaga? No? Kasi, pinaliwanag natin sa ating previous vlog na itong smuggling, kaya ka nga nag-i-smuggle para dumami ang produkto at magkaroon ng competition, bumaba ang presyo. Di po ba? Yun Yun ang purpose However, the hoarders defeat that one. They defeat the purpose of that. Ang ginagawa, siguro yung ini-smuggle nila, hindi nila ilalabas. Iipitin nila yung sa merkado. Hindi kami maglalabas. No? Whether it is an import properly or illegally imported. Hindi namin lalabas kasi we want to manipulate the prices. Wala kaming pakialam kung mahirap ka o mayaman ka. Kami super yaman kami. Kailangan pa rin namin ng kwarta. Wala silang pakialam dyan. Hindi sila para sa bayan. No? Ang gagawin ng hoarder,
is iipitin ito. Marami silang supply, but we will hold it until a certain period of time na yung gusto naming presyo ang makamit namin. Hindi yung siniset ng gobyerno. Kami ang gobyerno, hindi itong Marcos, hindi itong Duterte. Kaya yan po. So, yung smuggling, kaya nga 'di ba may mga fake 'di ba? Mas mura. 'Di ba? Itong hoarding, masama ito. Itong tinatawag mong one of the highest form of economic sabotage. Ang dami mong supply, ayaw mong ipamigay, ayaw mong ilabas. Di po ba? Hindi ka na nga makalakad, hindi ka na makalabas dyan sa warehouse mo dahil sa dami ng imbak mo. Pero gusto mo pa rin. Sa'yo pa rin lahat. Ganun po yan. Ito namang BOC, nag-raid nga. Dapat nung nag-raid kayo, patunay na, uy, illegal yan. Bawal ang ginawa mo. Ba't hindi mo ilabas? Yan na nga lang, hoarding ang dami oh. Di ba illegal na yan? Kaso na yan, hoarding, kasong hoarding na yan. Oh, dapat napatunayan nyo yan. Matagal nyo nang naimbestigahan yan. So therefore, pag ipinasa nyo sa DOJ o sa whatever na gagawa niyan, magpa-file ng kaso, hindi natatagal ng years. Ay, ang bagal pa man din ng ating justice system sa bansa. O, paano na? Kaya nga ang sabi ni Enrile, ganito eh. Ang suggestion niya, ibenta nyo. Yun, yung laman ng 3 warehouse sa Bulacan, ibenta nyo. Malalaman natin kung sino yung aalma, sila ang hoarder. Di ba? Tama. Tamang strategy. Kunin nyo na. State-sponsored na yan na confiscation. Kapangyarihan na ng state. Walang nag-claim, hindi lumabas yung may-ari. Dahil mapapanagot siya, natakot siya. Kunin nyo na. Ganun dapat. Hindi. Dumantay sa proseso. Alam ba lang, aangal pa ang CHR dyan. Gutom na ang tao. Di ba? Violation. Hoarding. Criminal act. Hoarding. Nasa batas. O di po ba? Ano po yung nasa batas mga kababayan? Ayan o. Republic Act number 10845. An act declaring large-scale agricultural smuggling as economic sabotage, prescribing penalties therefore and for other purposes. And for other purposes. Huwag nyo sabihin, ay, agricultural smuggling yan. No? Sa dulo, and for other purposes. Ano yung other purposes? Hoarding. Di po ba? Nung 2016 po yan, pirmado ni Panot. Sino nag-sponsored ng bill na yan? Di sinabi dito, pero ang Senate President yan noon, si Drilon. Speaker of the House, si Belmonte. Di po ba? Batas po yan. Republic Act 10845. To yung large-scale agricultural smuggling as economic sabotage. Ano yung mga dapat gawin dyan? Ang sabi pa nga dito, with a minimum amount of 1 million pesos or rice with a minimum amount of 10 million pesos as valued by the BOC. So, ang taas eh. Kinakailangan pa umabot ng 10 million yung halaga para masabing economic sabotage. Babaan nyo yan. Kayo dyan sa Senado, i-amend nyo ito. O yung penalties, no? Sabi dito, 17 years minimum to up to 20 years. But not more than 20 years. Nabasahin nyo na lang po dyan. No? Ibibigay natin yung link dyan sa description. Basahin nyo para malaman nyo din. Di po ba? Anong ginagawa ngayon ng BOC? Yan ba, hindi ba nagko-constitute yan ng other purposes, hoarding, at hindi ba nagkakahalaga yan ng 10 million pesos? Sa dami niyan? Kaya ako, tama, payag na ako kay Enrile, sumasang-ayon na ako eh. Kumpiskahin nyo, ibenta nyo, at malalaman nyo kung sino ang hoarder, yung aalma. Yung aalma siya ang hoarder. Tama naman. Ibig sabihin nyo ng very harsh, pero payag na po ako, mga kababayan. No? Ngayon, kahapon po sa balita sa ating bansa ng Philippine News Agency, eto na naman ng BOC. BOC fines 500 million pesos imported rice, palay in 4 Bulacan warehouses. Another na naman to, surprise inspection, nakita ko po yung video. Kasama po dyan, si Speaker of the House Martin Romualdez, si Deputy Speaker Erwin Tulfo, at si Representative Mark Emberga, doon po sa committee ng PUD sa House of Representatives. At siya rin chairman na nag-iimbestiga dyan sa yung onyong fiasco. Siya po dyan. Siya ang chairman. Di po ba? The team led by Commissioner Rubio found 154,000 sacks of imported rice grains
and 60,000 sacks of palay. O yung palay pa lang. Diyan daw po sa Barangay Wakas in Bukawi Town and Barangay San Juan in Balagtas Town. The 154,000 sacks of imported rice grains came from Vietnam and Pakistan and have an estimated value. Ito na. 431 million pesos. O, di ba doon sa binasa nating Republic Act 10845? Ano ibig sabihin nung yung halaga ng ikaw ay economic saboteur? 10 million. Tama po ba mga kababayan? Is it 10 million? Yung nabanggit ko kanina? I-verify lang natin, no? Para hindi tayo ma-fake news. Okay, saglit lang mga kababayan. Verify lang natin dito. 10 million sa Section 3. As valued by the BOC. Ano ang sabi ng BOC? Magkano ang value niya? Estimated value of 431 million. Pasok sa economic sabotage. Bakit hindi nilalabas yan? Tell me. BOC, kayo na. Sabi doon sa batas, 10845, 10 million pesos as per value of yours. Ito, more than 10 million ito. 400 times. Di po ba? Ba't hindi pa kasuhan yan? Para umusad ka agad, dapat priority ng DOJ kasi priority ang kumakalam na sikmura ng mahihirap na hindi kaya makabili ng 1 kilong bigas na 50 pesos pero may pambili ng Red Horse na mahigit pa sa 50 pesos. May pambili ng ticket pampanood ng basketball pero walang pambili ng 50 pesos na kilo ng bigas. Tapos, yun namang 60,000 sacks of palay daw ay 88 million. Di po ba? O ngayon mga kababayan, magtataka ako kung ito, kung ito man ay illegal at hindi makakasuhan yung may-ari, alam na. Tulad ng sinasabi ni Madam Joy Belmonte, I don't like whitewashing. Di po ba? Ito sabi ni Rubio. Yesterday we had a sectoral meeting to give a clear directive about how we can help stop the rising cost of rice in the market. So this is our answer to that order. Okay, nag-grade nga kayo. But the problem is, kinuha nyo ba? Ibebenta nyo ba? Ayan na ba yung kaagad yung kasagutan? Hindi. Hindi kaagad itong kasagutan nyo sa pagbaba ng presyo ng bigas. Kasi nandyan lang yan, sinara nyo nga eh. Hindi nyo namang kinumpis ka totally. Nandyan pa yan eh. Kasi because you said you will go to the proper o to the due process. Iimbestigahan, magpapile ng kaso. So therefore, hanggat walang final order ang korte, walang desisyon ng korte, yung mga bigas na yan at palay na yan ay nandyan lang. Di po ba? Gaano katagal uusad yung kaso sa korte? Gaano katagal yung gagawing investigasyon ng mga investigador ng Department of Justice at kayo? So ayan na ba kaagad ang immediate answer mo? Huwag mo kaming lokohin, Rubio. At saka, kung hindi pa ipag-uutos ng presidente, hindi nyo gagawin? Isa sa mga mandato nyo yan? Trabaho nyo yan? Di po ba? We have just discovered 4 warehouses storing rice grains and palay and the owners of these warehouses fail to show proper documents that they rightfully pay the taxes and duties they owe to the government. Then we will take immediate legal action and confiscate the items here. Mga kababayan, wala ba kayong proper yung storage of information sa BOC? Di ba lahat ng shipment from ports dumadaan sa Bureau of Customs, may bill of lading, dapat may record kayo? Di ba yung consignee, yung shipper, di ba may kopya kayo? Bakit mo pa sasabihin ito? And if the owner of this warehouses fail to show proper documentation, unang-una, alam mo naman pala yung company na ito. Kaya nga may investigation kayo eh. Nakukuha niya yung punto ko mga kababayan. Why does Commissioner Rubio have to say this? And if the owners of these warehouses, unang-una, since warehouse yan, dapat alam nyo na kung anong pangalan ng company na yan. Nandyan na yan based on the address na pinuntahan ninyo. Nasa database nyo dapat yan. Sa database pa lang makita nyo na, anong warehouse ito? Sinong may-ari nito? Tingnan yung transaction details nito. Di po ba? Kung may recent transaction, may bill of lading. Nagbayad ba ng proper taxes?
Di po ba? Sinasabi niya, to show proper documentation, doon pa lang sa inyo pa lang, dapat alam nyo na eh. Di po ba? Kaya tumatagal eh. Kaya wala tayong nakikita na naipapalabas nila, sasabihin na, smuggling ito, hoarding ito. Pero wala pong napapakulong. Wala tayong nababalitaan na ito si Juan Tamad, si Pedro Penduko, ito ang mga smuggler, ang hoarder. Wala po. Wala pa akong nakikita. Wala pa silang nilalabas na big fish smuggler. Kung meron man yung mga small time, sino? Yung driver nung barko, yung pahinante, yun lang po mga trabahador. Pero yung big fish, nandiyan pa rin, is still operating, is still hiring his minion to do his bidding of smuggling and hoarding. Di po ba? Nakakahiya naman. Nakakuha niyo yung punto ko? Dito lang ako naasar eh. If these owners of these warehouses fail to show proper documentation, alam nyo naman na yan eh. Nandyan yan sa database ninyo kung maayos ang inyong documentation filing. Kasi lahat ng pumapasok sa ports natin, yung mga shipment, dadaan sa Bureau of Customs unless otherwise it is illegal. Alam nyo na kaagad. Huwag mo na kaming paikutin, Commissioner Rubio. Kakahiya ka naman. Ano ba yan? O, eto po, ang sabi ni Romualdez. So, hopefully, nakuha nyo yung punto ko, mga kababayan, ha? Doon lang ako naaasar, eh. Kasi I want to see na merong nakulong na parusahan na smuggler hoarder. Kasi kung wala pa ulit-ulit lang ito, kahit na sino pa ang mamuno ng bansa, maski na ipalit nyo pa si BP Sara Duterte, si Amy Marcos, si Sandro Marcos, o Duterte Marcos, pag wala nagagawa, walang nahuhuling big fish, big time smuggler, hoarders, patuloy pa rin mag-e-exist ang problema natin. Kahit na ang galing-galing mag-isip ni Pangulong Bongbong Marcos, but the action of these incompetent government officials, wala. Patuloy lang na patuloy, mauulit ang problema. O nandun pa si Speaker Martin, nandoon si Erwin Tulfo, nandoon si Representative Imbiarga. Ano lang ginawa nila? Turo dito, turo doon, papreskon dito. O anong sabi ni Romualdez? Romualdez sa BOC, mga rice hoarder, ipakulong na. O tama naman, utusan mo na. Yun nga lang, anong kakayahan mo? Diba? Ang BOC, nasa executive, ikaw ay legislative. Siguro meron with the advice of the president, no? Hindi ko po alam, no? Baka kasi may magtatanong sa akin eh. Walang karapatan si Romualdez na magsabi sa BOC kasi magkaiba sila ng body. Kung susundin ng BOC yan with the advice of the president, why not? Di po ba? At least sinabi niya, ipakulong na ninyo. Di po ba? Iginiit ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kahalagahan na maparusahan ang mga rice hoarder dahil sa ginagawang pahirap sa mga Pilipino. Correct. O, yan po yung balita sa Abante Tonight, ha? Quote, rice hoarding is a heinous crime because it victimizes poor families who barely have enough money to put food on the table and pay for everything else that will uplift their quality of life. Hoarders profit from the misery of others and for that they deserve to be in jail. Correct po. Correct. I-implement nyo yung Republic Act 10845. Sana hindi na 10 million, babaan nyo na. Tingnan nyo yung estimate ng BOC, 431 million yung mga sako ng bigas at 33 million yung ilang ano ng palay. Di po ba? Ipinahayag ito ni Romualdez matapos sumama sa BOC nitong Miyerkules sa pagsasagawa ng surprise inspection sa Gold Rush Rice Mill 3, Denorado Rice Mill at JSS Rice Mill sa Bulacan. Alam to ng BOC kung sino ang mga consignee nito eh. Nasa database nyo yan eh. Anak ng siopaw, wag na kayong magmangmaangang BOC. Wag nyo na kaming gaguhin. Alam naman namin na yung iba sa inyo dyan, sa BOC ganun ganun. Ganyan. Di po ba? Pasensya naman, pero hindi po lahat sa BOC ha. May mga matino po dyan. Ha? Kasama rin po pala si Bulacan Representative Ambrosio Cruz Jr. doon po sa inspeksyon. Kaya ang panawagan natin sa BOC, pag-ibayuhin pa ang pagsisikap na mahuli itong smugglers at hoarders na ito. I believe
that by sending them to jail, we will send a clear message to other hoarders to stop what they are doing under pain and penalty of jail time. Correct po. Correct. Sinabi rin ni Romualdez na dapat kumpiskahin. Yan. The same with JPE. Galit na po ang speaker. Kumpiskahin ang mga bigas na mapapatunayang smuggled at sinadyang itago na matagal para maging maigpit ang supply sa merkado at tumaas ang presyo. That is why we are urging BOC Chief Rubio to follow through their efforts during their raids. This should result in the filing of criminal cases of economic sabotage against these opportunists. Sila ang yumayaman sa paghihirap ng mga tao. Correct po, correct. Ito po, higit sa 500 milyong halaga ng mga nakaimbak na bigas at palay ang nasamsam ng BOC. Di ba? Pasok sa economic sabotage. Di po ba? Kaya, tingnan nyo may nakuha pa po silang intelligence report tungkol sa illegal di umano nakaimbak na libo-libong kaso ng sako ng bigas sa Bukawi at Balagtas. Agad siyang nag-issue ng letter of authority. Alam nyo naman na pala, may intelligence report na kayo. Mag-file na kayo ng kaso para agad ma-actionan ng korte at desisyonan. Illegal yan. Atin na. Di po ba? Ganun. Quick, bilisan. Kasi kung patatagalin natin, it takes years. Baka yung may-ari ng warehouse nakapuslit Bakit nakapuslit? May kasangkot. Di ba? Nag-backdoor. Pagbalik nila commissioner, nila speaker, asa na yung bigas? Alam na. May nagchuchu. Dahil nga sa ganito. Di ba? Sino di magagalit yan? Kaya ikaw, pasensya naman po, Ako, sawang-sawa na po ako Itong ngaw-ngaw ng mga makakaliwang grupo, batikos sa ating Pangulong Marcos at BP. Mahirap, bigyan ng ayuda, puro na lang ayuda. Uutang na naman daw ang Pilipinas, galit na naman sila. Ang Pangulong Marcos at ang mga cabinet members nag-iisip ng paraan paano ma-uplit ang mga estado ng ating mga kababayan. Pero may mga kababayan tayong mga salaula tulad nitong mga smuggler at hoarder. Walang kabusugan. Di ba hindi kayo nagsasawa? At wala tayong nakikita ng mga big-time smugglers, big-time drug lords na nakukulong. Bakit? Kasi nakakalusot sila. May mga kasabwat sila. Yan ang nakakaasar mga kababayan Di ba? Sinong hindi magagalit? Hindi ko po pinupulaan dito ang gobyernong Marcos. Ang inaano natin is for the BOC to do their job diligently, sabi nga ni Speaker, follow through. I-follow through nyo ng i-follow through kasi gusto na rin ni Speaker. He wants to help his cousin to succeed. Kaso, may mga kasamahan siya sa gobyerno ng mga salaula talaga. Walang pakialam. Ang pakialam ay ang kanilang bulsa. Ako nakikita ko dyan ang mga future president, leaders, si Speaker, si Erwin Tulfo, kung pipede lang. Baka kamay na bakal din to si Erwin Tulfo. Yun lang pong sa akin Aside dun sa mga alam nyo na nabanggit nyo na. Si Madam BP, si Madam Amy, hindi pa po pwede si Sandro, si Kambal Sandro, hindi pa po pwede yun. Hindi pwede. Bata pa po yun. Even though kakambal ko siya. Pero may mas edad ako sa kanya. Pasensya naman po. Kayo po, ano pong masasabi nyo? Di ba? It's about time. Alam na naimbestigahan na nila na smuggling. Sinabi na po nila Sinabi niya na Di ba? Sinabi nila ayon kay BOC Commissioner Ben Rubio, matapos na makakuha ng intelligence report tungkol sa illegal di umano. Intelligence report na verified na yan. Di po ba? Verified na illegal ba't di pa kumpiskahin? Hindi, dadaan tayo sa due process para hindi tayo mapulaan. Hindi tayo ma-technical. Payag naman ako doon. Pero, make it hastily. Di ba? Yung sabi lang, mabilisan. Kailangan natin Para naman yung aspiration na 20 pesos na kilo ng bigas ng ating Pangulo na hindi niya ipinangako. It is only an aspiration. Hinahangad ay matupad. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.